It's driving me crazy. It's driving me crazy. Si Michelle, kaya yan? Kaya mo not ready. Ano yan? Panggap? Gaya. Panggap? No. Ikaw. Kasi, ikaw. Oo. Kaya mo. Di ba yung before? Ikaw. Ay, no, wag ka. Hey, girl. Oo. Nung unang Hindi. Kaya yung boses Ano kaya iniisip ni Mr. Sihar? Ha? Ano kaya iniisip mo? Malungkot na. Kaya ganun na super happy. Hindi mo ka naman, talagang super happy yung mukha niya. Sino? Si Mr. Sihar. Mukhang mo. Hindi ko nakita. Talaga, siya na makita ko. Pero alam naman siya, di ba? Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. Crazy? Crazy. Ayan, Ano siya? Drive me crazy. Oh. Ito. Ang sakit ng abs. Bakit? Late ka. Kailangan, kayo na pala nag-usapan ng administrasyon kung ano dapat. Hindi na lang. Hindi ako titigan doon. At tama nga, dapat, kung late, seryosohin natin. Okay? At ako mismo sinasadya kung hindi makinig. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako na pagod. Pero sa isang banda, magkaroon ng klase sa gabi, medyo maganda. Kasi ibig sabihin, hindi nyo kasabay. Hindi nyo kasabay yung iba. Ha? Hindi pa ba kayo kumakain? Hindi pa kayo kumakain? Walang lunchtime po. Walang oras. Walang oras? Pero meron kayong pagkakataong kumain. Hindi lang kayo kumain. Kasi kailangan mag-break. Kailangan namin magluto. At kung hindi kayo nakapagluto, hindi kayo kain. Hindi po, ang last class namin 8 o'clock. And then from 8 to 9, nagluluto na sila eh. Hindi natatapos on time. Sa oras. Hindi natatapos sa oras. Kaya kung nagluluto ng alas 8, hindi pa handa ng alas 9. Alas 9 kayo dapat nandito. Ganun ba? Okay lang yun. Okay lang yan. Kayang-kaya. Gawin nyo na yung inyong Cinderella ng mabuti. At sinabi ko rin yung Antigone ng mabuti. Pero yung pangatlong uunahin ko ngayon, kasi wala tayong masyadong panahon para tutagin yan ngayon. So kung makita sa inyong kwaderno, ano ibig sabihin ng kwaderno? Notebook. Notebook. Pwede naman gamitin ng notebook para lang kung gusto nyo magyabang o magmalaki. Kwaderno. Sabihin nyo nga sabay-sabay. Kwaderno. Iba hindi sinabi. Malakas. Kwaderno. Buksan nyo yung kwaderno. Tingnan natin ang inyong takdakali kung merong 20. At siguro hindi tayo masyadong tataga dito. Gusto ko lang gawa kayo na gawa. Nagsinulat ko na lang po yung, kami ni Michelle. Kayo ni Michelle? Sinulat namin yung words, pero hindi namin talaga alam kung paano i-break down. I-break down? Mid-fix? Wala talagang mid-fix sa English. Inimbento ko lang. Invented lang yung term ng mid-fix. Yun, classified yun as an affect. Oo, pareho. Affix lahat yan. General term. Okay? Is it the person who is? Pero kung nilagyan mo ng noun, taga Baguio. So, pwede mo rin sabihin, lives in, lives in Baguio, taga Baguio, taga Australia, taga Pilipinas. But is it a whole word? No. Whole word, kadalasan, kapag taga-linis. Opo. Kapag proper name, hindi na. Nanag ba? Kailangan merong hyphen o bitling. Nanag ba? Ayaw ko magtagal dyan. Ang gusto ko lang gawin yung sa homework ninyo ay ganito. Kahit wala na itong linis, taga equals the person who is. Okay po. Taga equals lives in. Yan ang gusto kong gawin ninyo.
susunod na homework. Uunahin ko ang homework natin. Ayaw kung mamaya natin gawin yun pagpatapos na. Ang dami niyong tanong. Ngayon natin itanong para malaman niyo rin kung anong gagawin natin sa dere. Bibigay ko sa inyo ang inyong homework. At kumanda kayo. Sige po. Hindi madali. Pero hindi rin naman malungkot. Masayang mahirap siya. Naliwanag ba? Sige. Sir. Ilan kung Sige, susunod ko ngayon ang inyong... kailangan tayo Gusto ko makakita na ng 4. Pinarta po, 4 sa 10. 40 na. Kasi may 20 na yun. Kaya nyo, 20 pa. 20 po pa. Ako pa, sa bahay. Kung saan sa notebook ko lang sinusulat eh, nakastak lang doon. Pag nagbukulat ako, maalala ko pa, siguro. Sige na, 20 na nga lang. Pagkanta mo yung parang alter talaga. Pero, yung kaninang kay RJ nagawa, yun, hindi rin alter. You Fall in Love. Parang alasong talaga yun, sa ballad. Yan. Mellow songs. Yan, Pag sarili kong gawang kanta, ganyan yan talaga. hindi yan alter. Okay? Choose larangan. Pumili kayo ng larangan, ng area of field na kaya, magiging handa kayo sumagot na nauukol doon. Naintindihan niyo ba? Ang sarap-sarap kaya na nang naisip ninyo. Yan lang una sa sentence. Filipino. Even yung... Ano kaya sa'yo? Ang sarap-sarap. Sige. Sarap-sarap maglakad. Maglakad. Sa tabi ng dagat. Napaka-romantiko. Ang sarap-sarap maglakad sa tabi ng dagat. Ano po yung dagat? Ano yung dagat? Beach. Waters. Okay? Body of water. Okay. Ikaw, ano sa'yo, Cristo? Matulog. Ay, nako, yan nang damdamin niya kanina pa. Sige, Cristo. Sabihin mo, sino mo nga, kaya ko to? Kaya ko to. Na parang yan talagang gusto mong sabihin sa... Ano po? Kaya ko to. Kaya ko to. Lagyan mo ng katawan. Kaya ko to. Sige. Koto.